Ang banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pagmamayari ng iba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lidinihi alqawim. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu wa khaliluh. وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahal po namin ang mga kapatid at mga giliw namin na taga-subaybay. Nandito pa rin tayo sa napakahalagang paksa na patungkol sa kung ang Quran ba ay salita ng tao, salita ni Muhammad. Yun ang sinasabi ng nakakarami ng mga nasa labas ng Islam dahil sa ito'y hinahambing nila sa kanilang nakagawian. Na kaya nga maraming pagkakasalungatan sa mga aklat na lumilitaw maliban sa banal na Quran dahil yun ay gawa na ng tao. Ngayon mga kapatid, ano yung narapat na mga puntos na napapatunayan na ito hindi salita ng tao? Hindi salita ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi ito ay salita ng Allah na maaring binigkas ni Jibril alaihi salam kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya unang punto mga kapatid ay yung tinatawag na scientifically miracle ng banal na Quran na kung saan saklaw niya ang lahat ng sistema. Lahat ng batas, mga alituntunin, panuntunan ng buhay, mga kwento, ay nasa banal na Quran. At ganoon din ang mga paniniwala, iba't ibang paniniwala ng mga tao na kung saan itong mga bagay na ito, unang-una yung batas ay scientifically proven na talagang malinaw na ang batas na ito ay dapat na karapat-dapat para sa tao mula sa tagapaglikha ng tao. At yung mga sistema, yung mga kautusan, yung mga alituntunin, pati na rin ang mga kwento at saka yung mga iba't ibang paniniwala ng mga tao noon at meron pa rin hanggang ngayon, ay hindi ito maaring nanggagaling lamang sa taong may limitasyon ng kanyang kakayanan. Kahit gaano kalayo o gaano katindi ang kanyang inabot ng antas ng kanyang talino,
at ang pagkakaintindi ay hindi pwedeng pantayan ang batas na ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kahit ano pa ang gawin ng tao, ayon sa anuman ang aabuti ng kanilang talino, na sila ay magsasagawa ng mga sistema, mga batas, upang may sa ayos nila ang kanilang buhay. Upang may sa ayos nila ang kanilang buhay, ay hindi sila maaring magtagumpay hanggat ito ay malayo sa sistema na itinalaga ng Allah na nasa banal na Quran. Napaka daming sistema na itinaga ng tao. Katulad ng sistema na itinalaga ng tao na nasa Parliament ng United Kingdom. Katulad sa United Nations. Ganoon din sa, pwede natin sabihin, European Union. Ano man ang umpukan ng mga tao na maraming mga matatalino, kahit gaano sila katalino, gaano sila kagaling, ay hindi nila mapantayan ang batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi nila mapantayan. Sa Pilipinas na lang, yung bang sistema natin na itinalaga ng Kongreso o isinagawa ng Kongreso, palaging may amendment. Palaging inaaminda ang sistema kasi kulang. Kasi yun ay nanggaling lang sa talino ng tao na masyadong limitado. Kaya palaging inaaminda, palaging binabago, dinadagdagan, binabawasan. Bakit? Kasi ganun ka limitado ang talino ng tao. Samantalang banal na Quran, ang banal na Quran, mga kapatid, ay kumpleto. Allahu Akbar. Kumpleto. Lahat ng klase ng code of conduct, code of economic, social, edukasyon, sabihin natin sa tinatawag na criminology, lahat ay nasa banal na Quran, kumpleto. Ang sistema na kung saan ito ay ipinaliwanag at ipinamuhay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 23 taon. At ito ay aaminin man ng mga matatalinong tao sa buong mundo o hindi, although na maraming umaamin, amin man lang hindi, ito ay katotohanan. Kahit saan ka sa buong mundo, ang kanilang sistema ay napaka-limitado dahil ito'y gawa lang ng tao. At sigurado, anuman ang sistema ay hindi magtatagumpay. Anuman sistema maliban sa banal na Quran o maliban sa salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi magtatagumpay. Kaya kung gaano kalayo ang sistemang ito sa banal na Quran, ay ganun din siya kadali
na magtatapos, hindi magtatagumpay. Allahu Akbar. Kaya ang banal na Quran, mga kapatid, ay kumpleto. Allahu Akbar. Sa kudup, sosyal, economic, ekonomiya, moral, pati sa pakikitungo ng tao sa hayop, pakikitungo ng tao sa lahat ng nilikha ng Allah ay hindi nagkukulang ang banal na Quran. Allahu Akbar. Hindi nagkukulang ang banal na Quran. Kaya yun ay miracle. Bakit miracle? Kasi hindi kayang pantayan ng tao eh. Hindi nila kayang pantayan. Wala sila sa kakayanan para ito'y pantayan. Wala. Wala talaga. Totally wala. Kaya dito mga kapatid, sigurado tayo dito sa bagay na ito, wala tayong pag-aalinlangan na kumpleto ang batas ng tagapaglikha upang ito'y may sakatuparan, ipapatupad sa kanyang nilikha. Kumpleto. Sinabi ng Allah, ma farratna fil kitabi min shay'. Wala kaming pagkukulang sa anuman ang naitala sa aklat na kahit anong bagay. Kaya nga nung kinumpleto ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sistema nung nag-hajj ang propeta ng Hajjatul Wada, yung pinaka-hajj ng propeta na bukod tanging pagsagawa ng propeta ng hajj, na sinabi ng Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, ngayon ay kinumpleto ko sa inyo inyong din, wa atmamtu alaykum ni'amati, at ginawa kong ganap sa inyo ang aking biyaya, wa raditu lakum al-islam dina, at ang Islam ang akin lamang tatanggapin mula sa inyo bilang sistema ng pamumuhay. Mula noon hanggang ngayon, sa loob ng sabihin mo na lang 1,440 years, ay walang sino man, nino man, sa anumang kaparaanan, sa samang lugar, sa anumang sitwasyon, sa anumang panahon, ay walang sino man ang nakagawa ng batas na katulad ng batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito wala tayong pag-alilangan, mga kapatid. Wala tayong pag-alilangan. 100%. Kung pwede pang higit pa eh. Na ang sistemang ito na itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala ay talagang kumpleto. At ano man ang sistema na malayo dito, tiyak magtatapos. Tiyak hindi magtatagumpay. Walang pag-aalinlangan, ito'y hindi magtatagumpay. At kung isa-isay natin ang mga bansa na nangontrol ng daigdig, hindi sila nagtagumpay. Ngayon, pwede kayo magtanong, bakit kayo mga Muslim, hindi kayo nakapagtayo ng kumpletong sistema na wala ka nang hanapin pa? Ito ay kapintasan ng mga Muslim, hindi kapintasan ng Islam. Ibig sabihin ng mga Muslim ay lumalayo sa tamang turo, kaya hindi sila nagtatagumpay. Yun ang totoo, mga kapatid. Lumalayo sa tamang katuruan, kaya hindi sila nagtatagumpay. Allahu Akbar. Hindi sila nagtatagumpay. Pero kung sila ay susunod sa batas ng Allah, doon sila magtatagumpay. Yun ay sigurado, mga kapatid, walang pag-aalinlangan doon. Kaya ito ipayo ko sa sino man, lalo-lalo na yung mga Muslim, na pagsikapan natin bumalik sa tamang katuruan ng Islam. Unang-una ay ipamuhay natin, isakatuparan natin ng Islam. Kasi hindi naman pwede, halimbawa, hindi pwede na ako ay
magmadali na magpumilit na kailangan isakatuparan ko, ipapatupad ko ang Islam, hanggat ito hindi pa naintindihan ng mga tao. Hindi yung pwede. Kaya nga si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-umpisa siyang ituro muna ang Islam sa kanyang mga tagasunod. Pagkatapos, nung malinaw na sa kanila at marami ng mga tao na susuporta dun sa pagtayo ng hukuman ng Islam, saka nangyari. Bakit ko sinasabi nga ito mga kapatid? Kasi may mga tao na nananawagan na kailangan i-implement ang Sharia. Paano ma-implement ang Sharia kung yung mga tao hindi nila naintindihan? Mang sila, wala silang kaalaman doon. Eh di maraming sasalungat. Kasi akala nila ang makabawang sistemang nararapat. Okay mga kapatid, pagpatuloy po natin. Diyan lang muna kayo. Ang banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pagmamayari ng iba. Ipagpatuloy po natin mga kapatid na patunay na ang banal na Quran ay hindi gawa-gawa ng tao. Isa pang napakahalagang puntos mga kapatid, ang banal na Quran ay nagsasalaysay ng mga bagay na lihim. Pareho rin ng lihim na nakalipas o lihim na hindi pa nangyari. Na kung saan itong mga bagay na ito na hindi maaring ibunyag ng tao, hindi maaring ilinawin ng tao, ipaliwanag ng tao mga bagay na hindi niya nakikita, pareho rin nakalipas sa kayong darating pa lang, ay patunay na hindi ito kagagawa ng tao. Ibig sabihin ng banal na Quran ay hindi kagagawa ng tao. Kahit gaano kalayong inabot niya sa kaalaman, na kung saan ano man ang nilalahad o pinapaliwanag ng tao sa mga bagay na kumbaga sa masyado pang
makaluma na upamamaraan. Ha? Anong ibig sabihin? Sa panahon kasi ni Prophet Muhammad SAW ay may kaalaman, oo. May mga aklat, oo. Kahit papaano. May mga paisa-isa. Pero yung ang layo ng inabot sa kaalaman o lalo na sa tinatawag na technology at saka yung mga makabagong aparatos, mga kagamitan, wala pa noon. Ang punto natin dito, mga kapatid, sa panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halimbawa, wala pang paraan para sabihin, ang ibig sabihin, walang paraan para maintindihan ang mga bagay na ang pwede lang makadiskubre yung mataas na antas ng teknolohiya. Anong ibig kong sabihin? Yung mga sinasabi kasi na banal na Quran, sa panahon ni Prophet Muhammad SAW ay mga bagay-bagay na maraming nilalabas ang Propeta SAW na kung saan hindi pa na-discover noong panahon na yon. Pero nandun na sa banal na Quran. Ibig sabihin, yung mga nabanggit sa banal na Quran na hindi pa na-discover noong panahon na yon, ay di ba imposible na yun yung mga galing sa tao? Ibig sabihin, yung mga sinasabi ni Prophet Muhammad SAW na mula sa Quran o ang sinasabi niya ayon sa kanyang pakakaintindi dun sa banal na Quran ay hindi pa na-discover yung panahon na yun. Kailan na-discover? Maraming bagay na ngayon lang na-discover. Yun ang punto natin, mga kapatid. Pero ang nakagawian kasi ng mga mananampalataya, sinasabi nila, sami'ana wa ata'ana. Sami'ana wa ata'ana. Narinig namin at pinapaniwalaan namin. Allah Akbar. Narinig namin at pinapaniwalaan namin. Baka hindi sila sumasalungat. Ang punto natin dito, mga kapatid, doon sa mga bagay na hindi nila masyadong naunawaan sa panahon na yun dahil wala pa yung mga kabagong teknolohiya, tinatanggap nila. Narinig namin at sumusunod kami. Sabihin, pinapaniwala namin sila sa sinusunod namin. Kahit masyado pang makaluma ang pamaraan noon, pero lumabas ang mga ito. Maring sabihin natin, mga kapatid, ano ang tinutukoy natin sa bagay na ito? Okay. Isa sa mga tinutukoy natin dito, yung kung paano pinapaliwanag ng banal na Quran at kung paano pinapaliwanag ni Prophet Muhammad SAW ang sitwasyon ng sanggol sa sinapupunan. Ang ibig natin sabihin, yung sperm ng lalaki at sa babae na nagsama, pagkatapos ito'y nagiging sanggol. Alam ng mga tao yung nagiging sanggol, pero kung paano yung stages na, kung paano ito nabubuo para magiging sanggol, hanggat magiging sanggol, ay wala namang nagtuturo nun. Pero nabanggit sa banal na Quran Nabanggit sa banal na Quran. Almost, naligos parang 1954, parang ganon. So, 1954 ay, sabi natin, more than 60 years ago lamang, na-discover kung paano nadidevelop ang tao
sanggol sa sinapupunan ng babae. Yun ay naipaliwanag na ng banal na Quran at naipaliwanag na ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Naipaliwanag na ng banal na Quran kung paano nalidevelop yung sperm na nagsama, yun ang totoo eh. Ng babae sa lalaki, at yun na nabubuo at nagiging sanggol. Yun yung mga bagay na hindi pwede ipaliwanag ng pangkaraniwang tao ng panahon na yun. Ngayon, pwede na kasi meron ng lumabas yung technology para ilabas yung kaalaman eh. Pero noon, hindi. Pero bakit nailabas ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kasi patunay na yung banal na Quran hindi naman galing sa kanya, galing sa lumikha ng tao eh. Kaya nga sabi nga sa banal na Quran, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir?" Hindi ba alam ng tagapaglikha ang kanyang nilikha samantalang siya ay napakagaling na kahit yung malit na bagay, walang pwedeng mailihim sa kanya at siya'y khabir, siya ay higit na dalubhasa, nakakaalam sa kanyang ginawa, kanyang nilikha. Kaya siya lamang nakakaalam ng kanyang nilikha, hindi pwedeng malaman ng tao yung kung walang gamit na technology. Kaya pinatunayan ng banal na Quran, mga kapatid, na ipinahayag kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, more or less, 1,500 years. Na ito ay salita ng tagapaglikha, hindi salita ng nilikha o hindi salita ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa rin sa nabanggit sa banal na Quran, mga kapatid, actually marami ito eh. Marami ito, mga kapatid. Dun sa human developing in the womb of the mother ay meron ng aklat ng author ay nung inimpisa ang kanyang aklat, hindi pa siya Muslim yata. Ang pangalan si Dr. Keith Moore. Si Keith Moore ay taga Toronto, Canada. Allahu Akbar. Pinaliwanag na yun, nung tinapos na yung papapaliwanag niya dun sa kung paano nabubuo ang sanggol sa sinapupunan ng babae, sinapupunan ng ina, ay idinagdag na yung mga bersikulo ng banal na Quran, inidagdag na yung mga sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pinatunayan lang na ang banal na Quran ay miracle at hindi salita ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi yun ay salita ng lumikha ng tao. Allahu Akbar. Isa rin sa natututunan nung mga panahon ngayon, yung kalagayan ng karagatan. Lalo-lalo na dun sa sa lugar na may mga tubig tabang at saka tubig dagat. Sabihin, di ba, yung tubig, yung ilog ay napupunta sa karagatan, na doon na lumadalo yung tubig na tubig tabang sa karagatan, na kung saan ito ay hindi naghahalo. Sino nakakaalam na hindi naghahalo? Alam ba ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yun? Mandaragat ba siya? Hindi. Yun ay dahil sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya marami pa, mga kapatid. Kaya, katulad sinabi natin, 60 taon lamang po, more than 60 years, napatunayan ng mga tao kung paano nabubuo ang sanggol sa sinapupunan ng ina. At yung mga pagkakabuo na ito ay merong stages, merong mga yugto. Mula ganito, sperm,
pagkatapos malapot na liquid, yung malapot na liquid ay magiging malapot na dugo, yung malapit na dugo ay magiging laman, yung pagkatapos nun ay magkakaroon ng buto, pagkatapos yung buto ay dalamitan ng laman, pagkatapos nun, kapag nabuo na siya, ay saka magkakaroon ng buhay. Yung yugto na yun, na ipinalawalag ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nabagit sa banal na Quran, ay bago lang natuklasan, mga more than 60 years lang natuklasan. Samantalang almost 1,500 years nabanggit na sa banal na Quran at naipaliwanag na ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Yun ay miracle. Na miracle ng Quran, na patunay lang ng Quran na hindi salita ni Prophet Muhammad. Kasi, saan niya matutunan? Meron ba siyang kagamitan na sabihin natin, makabagong kagamitan? Makabagong aparatos sa diserto para malaman niya yun? Wala. E paano nalaman yun? Dahil galing sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nanggagaling sa Kanya. Hindi galing sa Kanya. Hindi niya sarili na kaalaman, kundi ito'y kaalaman mula sa Allah na patunay ng banal na Quran ay hindi salita ng tao, kundi salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po ang gusto natin patunayan, mga kapatid, yung pangyaring yaon ay pinapatunayan lamang na ang banal na Quran ay salita ng tagapaglikha ng tao na kung saan hindi pwedeng isusulat lang ng tao. Hindi pwede. At maraming mga katibayan, mga kapatid. Maraming katibayan. Kung paano pinapaliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kabundukan, kung paano nabubuwang ulan para mauulan, babagsak at Allahu Akbar. Iyon na lahat na kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang anumang kakayanan ang sino mang tao, kahit gaano kataas ang kanyang kaalaman, ay hindi niya kayang gawin yun. At hindi niya kayang ipaliwanag. Kaya yun ay katotohanan, mga kapatid. Maraming pong salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.